at siguro maging mas mataas po ang ating pagiging kahit paano maging spiritual kayo. Dumalangin kayo sa Panginoon na matulungan kayo magbago, kasi kung magbabago po kayo, maiiba po lahat. Yung mga desisyon nyo ngayon na ayaw nyo pa magsama, ayaw nyo na magkaroon pa ng ganitong klaseng commitment sa isa't isa para may ayos ang inyong buhay, mababago po lahat yan kung kayo po mismo ang mag-uumpisa nito. Yan lang po. Salamat po, Dr. Camille. Father, nakakalungkot mang isipin, pero madalas nating naririnig ang daing ng bawat tao na sinasabi, tinatanong ang Diyos, bakit ako? Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Bakit may mga ganitong paghihirap sa buhay ko? Paano po kaya natin bibigyan sila ng lakas ng loob na maunawaan din na talagang kailangan ng matinding panalangin sa mga oras na ganito ang problema at pagsubok sa ating buhay? Unang-una po siyang dapat unawain natin na ang Diyos ay hindi nagdanais na mapariwara tayo, malagay tayo sa hindi maganda sitwasyon sa buhay. Dahil alam natin ang Diyos ay ang pag-ibig. Pero sino po ang gumagawa ng ganitong sitwasyon na kung saan tayo napapariwara, tayo'y sumusuong sa mga kamalasan? Ang tao mismo. Dahil po tayo'y tumatalikod sa kanyang kalooban. Tayo'y tumatalikod sa kanyang batas. Kaya po siya, kailangan po natin ang pagdasal po para mabuo muli ang relasyon ni Orlando at ni Joy at matapos po ang relasyon ni Sharon at ni Orlando. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating pong trio tagapayo. Sa ating mga bisita, ilang beses nating narinig yung salita na pagbabago. Narinig natin yun kay attorney, kay doktora, kay father, Mang Orlando. Pero, nakakalungkot isipin, minsan, kinakailangan pa na may magandang o merong mangyaring hindi maganda sa ating buhay bago natin sabihin, handa na ako sa pagbabago. Ito na po ang punto sa buhay ninyo na pinapakita sa inyo ng Diyos na kailangan niyong baguhin ang buhay po ninyo. At si Ate Joy din, may hinahangad na pagbabago sa buhay niya. Ang magkaroon ng bago at maayos na buhay. Hindi lamang para sa iyo, Joy, kundi para sa mga anak mo. Dapat kunin mo yung lakas ng loob ni John na pinipilit niyang makatapos ng pag-aaral para magkaroon siya ng mas bago at maayos na buhay. Ano ngayon ang desisyon mo, Joy? Sa akin na po, ayos na po yung ganito. Magkaibigan na lang po kami. Masaya na po ako sa buhay ng mga anak ko. Basta kapiling ko lang po sila at sila nanay. Yun lang po. So tuluyan ka nang makikipaghiwalay sa kanya? Opo. Tanggap mo ba ang desisyon na yon, John, ng iyong ina? Yun naman din po yun sa akin. Kung ano po yung gusto ni Mama, yun din po yung para sa akin. At sa ikabubuti po ng mga kapatid po namin, yun po yung desisyon ko. Pero John, naging malinaw din ba para sa'yo na ama mo pa rin si Mang Orlando at kailangan mo siyang respetuhin at mahalin bilang ama mo? Alam kong masakit, John, pero mas magiging madali para sa'yo ang mas bigyan mo siya ng mas mahaba pang pangunawa at pagmamahal siguro. Mang Orlando, lahat po tayo may kailangang gawin sa buhay para po tayo'y umasenso. May proseso po yan. So pansamantala po, hindi na kayo magsasama ni Sharon. Tama po ba ako sa pangunawa? Ngayon ang desisyon mo, Sharon. Matanggap mo naman po. Basta yung anak ko po sana lang din. Pag gusto po, pag hinahanap po yung papa niya na gusto mo magkat sa taas, sana po, okay lang din sa kanya, kay Joy. Kasi ganap din naman yung anak ko ng tatay. Mahaba po itong pagdadaanan ninyong pagbabago, Mang Orlando. Maswerte pa rin po kayo. Alam po ninyo kung bakit? Kasi nabigyan pa ho kayo ng pagkakataon. Mang Orlando, meron pa ho ba kayong nais sabihin sa inyong anak na si John? Gagawin ko naman bumalik sa kanila.
Sana matanggap nila ako, mga anak ko. Kahit na hindi asawa ko, mga anak ko na lang. Patawarin niyo ako. Anak, nay, asawa ko. Yun lamang po. Hangad namin po na matapos natin pag-usapan ng inyong problema ay magkaroon na po talaga ng pagbabago sa buhay ninyo. At yan ang ipagdadasal po naming lahat. Maraming salamat. Amina na po tayo mga kapatid. Mahalagang aral na naman po ang ating natutunan ngayong hapon. Hindi po masama ang maging masaya. Subalit kung may ibang taong nagdurusa dahil lamang sa ating mga hinahangad na ligaya, dapat lamang na ito po'y ating pag-isipang mabuti. At kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat paglalaanan ng oras, malayo man, o nariyan lang siya. At ang pinakamahalaga, ninakaw man ng oras ang inyong pagsasama, meron pang mahabang buhay para mamuhay ng mas masaya at mas maayos. Siguraduhin mo lang na handa kang mabilanggo sa piling ng ating Diyos Ama. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang mundo ay isang malaking bilangguan. Hindi ka magiging masaya at malaya kapag sa puso't isipan mo ay may kumukonsensya. Gusto ko lamang pong batiin siyempre ng happy birthday si Loida, ang aking kaibigan. At maraming salamat din kay Tita Vilma Alvarez. Doon po sa librong kanyang binigay sa akin. Nasaan na ba si B1? Ayan, maraming salamat dyan sa libro na pinadala mo, Tita Vilma. Thank you very much. At nais ko rin ibahagi sa inyo, napakaganda ng librong ito. Abay, marami kayong matututunan. Salamat din po kay Joanne, kay Mrs. Joanne Alvarez Bernales. Dahil po, naku, yung inyong anak ay talagang yung aking hiling ay dinala si Cholo. Salamat, salamat. At salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you din, Dance Squad. Sa'yo din, B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga certified sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa ating pong mga bisitang nagpa-unlock ngayong hapon, maraming salamat po. At syempre, pwede pa rin po kayong mag-upload ng inyong mga video greetings and comments sa aming pong fan page, ang Face to Face on TV5. At sa Twitter din po, pwede po ninyo akong sundan. Ang aking pong account ay Perez Ami at si Hans Mortel, si Hans2. Ako po muli ang inyong pamansang kapitan, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes sa Barangay San Agustin, Malabon City. Sabi niya malandi ako, may magawa ka? Magkapatid, magkaribal, iisa ang lalaking kanilang minamahal. Wala kang kwentang kapatid. Komplikasyon nga, bilang asawa ko na pong gumagawa. Ang sabi lang naman, kunin mo yung sweldo. Hindi naman sabing aswangin mo yung asawa. Mas matimbang ba si lalaki kaysa sa sariling ate? Wala po na nag-away kami tungkol sa asawa niya, hindi ko na po siya kapatid. Kapatid ay kapatid. Saka huli-hulihang hininga natin, kapatid pa rin yan. Kaya ko po siyang patayin para lang kay Jojo. Face to Face, ngayong Biyernes, 4:30 p.m.